Noong unang panahon, may isang bayan sa probinsya na binabalot ng dilim tuwing sasapit ang gabi. Ayon sa mga matatanda, may isang looban sa dulo ng bayan na sinasabing pinamamahayan ng mga hindi mapakaling kaluluwa. Walang sino man ang naglalakas loob na pumasok doon, lalo na't mag-isa, at sa gabi, isang gabi, si Nena, isang batang babae na naglalakbay pa uwi galing sa bahay ng kanyang kaibigan, ay napilitang dumaan sa looban dahil sa isang malakas na bagyo. Habang siya'y naglalakad, narinig niya ang mga kaluskos at mga munting yabag sa kanyang likuran. Nililingon niya ang paligid pero wala siyang makita, ang mga puno at halaman ay tila ba nabubuhay at sumusunod sa kanya. Hanggang sa makaramdam siya ng malamig na hangin na parang may bumubulong sa kanyang tenga. "Umalis ka dito," sabi ng tinig. Napatigil siya, nanginginig sa takot. Ngunit wala siyang magawa kundi magpatuloy dahil wala na siyang ibang daan pauwi, lalo pang lumakas ang hangin at bumuhos ang ulan. Naramdaman niya ang isang kamay na tila ba humahawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, isang batang babae na may mahabang buhok at maputlang mukha ang nakita niya. "Tulungan mo akong makauwi," sabi ng batang babae. Si Nena ay nagtatakbo, hindi na niya alintana ang ulan at putik. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang takbo, naririnig pa rin niya ang yabag ng batang babae na parang sinusundan siya. Hanggang sa makalampas siya sa looban at makita ang liwanag ng kanilang bahay. Sa pagdating ni Nena sa bahay, siya'y nanghina at agad na nagkasakit. Kinabukasan, ipinagtanong ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari at ikinuwento ni Nena ang kanyang karanasan. Sinabi ng kanyang lola na ang batang babae ay isa sa mga nawawalang bata noon sa kanilang bayan na sinasabing naligaw at hindi na nakauwi. Simula noon, lagi nang iniiwasan ng mga taga-bayan ang looban tuwing gabi. Si Nena naman, kahit kailan, ay hindi na muling dumaan doon at palaging nagdadala ng rosaryo tuwing gabi para sa kanyang proteksyon.